Mga kapatid, halos hindi pa tayo nakaka-recover doon sa mga pinagagawa ni Boy Bulwak, no? Halos lahat ng vloggers, automotive, kahit hindi nga automotive vloggers, ay laman siya ng mga vlogs namin, no, dito po sa YouTube. Pero dahil po doon, mga kapatid, hindi pa rin ako nahihinto. Ito, meron na naman akong babanggitin sa inyo tungkol dyan sa mga ganyang estilo ng mga nagba-buy and sell ng mga sasakyan. Ito naman ang sabi ni Agudo Tracker, kami Autorans, buy and sell man kami dito sa Iloilo, pero honest kami sa customer. O yan, si Sir Agudo Tracker. Yun ang pinaka-importante talaga, mga kapatid. Maging honest ka. Sasabihin mo kung anong problema ng sasakyan, sasabihin mo talaga kung anong history ng sasakyan, no, dapat alam ng may-ari yun. At wag mong masyadong patatamisin. Nang patatamisin yung binebenta mo, yun pala, may problema siya. Kasi yun ang isang nagiging dahilan kung bakit nawawala yung katapatan. Kasi aasahan ng customer yung binili sa'yo, tapos pag uwi sa bahay, ang dami palang problema. Maaaring hindi mo rin alam yung ibang issues pa, lalo na kung nabili mo lang din naman yan. Kaya, alam nyo, napakahirap din talaga ng kalagayan ng isang nagba-buy and sell. Pero dahil nga sa sinabi mo, Sir Agudo Tracker, tapat ka, siyempre, aasahan ko rin yan, kaya binasa ko itong comment mo para marinig sa buong mundo na itong si Agudo Tracker na taga Iloilo ay tapat sa customer. Ngayon, ito mga kapatid, tataas ang kilay nyo rito. Kasi itong nag-comment po na to ay hindi ko malaman kung kampi siya kay Boy Bulwak o binibigyan lang niya ng komento siguro or opinion yung ginawa ni Boy Bulwak na pagbebenta ng sasakyan. Ito po ang sabi ni MG Burnok. Ang sabi po niya, second hand naman kasi binili. Tapos pinatesting naman siguro sa bumili. Kasalanan ng bumili yan. Lalo okay naman na kinuha niya andar at makina, pati takbo ng sasakyan. Second hand yan, asahan mo may masisira dyan pagkakuha mo. O pwede namang isabotahe yan. Doon sa mga sinabi niya, hindi ako tututol doon. Kasi nga po, pag nagbenta ka talaga ng second hand na sasakyan, asahan mo talaga mayroong pwedeng masira dyan. At dahil nga sa second hand yan, doon sa bumili, pwede naman niyang i-road test yan, pwede niyang pakinggan yung tunog ng makina, lahat, pwede niyang gawin yun hanggat hindi pa niya nababayaran yung sasakyan. Lahat ng pagtetesting, pwede niyang gawin yun. At dahil nga pinatakbo siguro ni road test at nung nagustuhan ng may-ari, nagkabayaran na sila. So doon, wala akong kontra doon sa sinabi niya dahil nga second hand naman yan. Pero yung huli, o pwede naman isabotahe yan, doon ako hindi papayag. Alam nga namang isabotahe nung bumili yung sasakyan na yon, na pag-uwi sa kanila, nakita ngayon talaga nung mekaniko or siguro napansin nung nakabili na parang naloko siya or parang yung binili niya hindi okay, pinatignan niya sa mekaniko. Bakit naman isasabotahin ng mekaniko yung sasakyang binili na yon kay Boy Bulwak? Hindi siguro tamang sabihin na ito'y sinabotahe. Pagbibintangan mo pa yung matandang mekaniko na sinabotahe niya, inaway-away na nga, naupos na parang kandila yung matandang mekaniko sa mga pinagsasabi ni Boy Bulwak. Tapos eto ka, magkokomento ka at sasabihin mong isinabotahe yan. Doon ako hindi papayag. Ako, mekaniko, yung matanda, mekaniko. Diba? Ang trabaho namin, alamin yung mga problema ng sasakyan at sabihin ng direktamente doon sa may-ari ng sasakyan na yung nabili mo may problema. Ayoko na nga lang isa-isahin at ipaliwanag sa vlog ko yung mga problema ng adventure na yun. Kasi ang dami nang gumawa ng vlog, ayoko na magkontra-kontra pa kami. Nandiyan yung kaibigan natin si Jeep Doctor, nandiyan pa yung ibang mga vloggers, may kanya-kanya silang explanation doon. Pati sa FB, ang dami nilang explanation doon, nagpapakita pa sila ng mga samples ng ibang mga sasakyan na bumubulwak. Wala na, okay na yun para sa akin. Pero yung sabihin mo na isasabotahe yan, no? Isabotahe yan, yun ang hindi ako papayag. Hindi gagawin yun ng mekaniko katulad nung matanda na yon. Kasi kung yan ay isasabotahe, anong mapapala nung matanda na mekaniko? Wala siyang mapapala doon. Diba? Kaya mali na sabihin mo, MG Burnok, na ito sinabotahe. Pero doon sa mga unang sinabi mo, hindi ako kokontra doon dahil kapag ka nagbenta ka naman talaga ng segunda manong sasakyan, posible talaga may nakatagong issues yan. Katulad na nga lang nung isang dinala ngayon sa amin dito, itong Nissan X-Trail. Hindi mabasahan ng scanner, hindi gumagana doon sa kanyang OBD port. Tapos meron siyang check engine o paano natin naalisin yung check engine, hindi siya mabasahan ng scanner. Pangalawa, yung mga spark plug, hindi namin matanggal. Sobrang higpit ng spark plug.
Ngayon, kung pepersahin namin, baka masira, mapunta pa to sa top overhaul. Di ba, ang laking mga problema niyan. Kabibili lang din po nung sasakyan na yon. Ilang buwan na ba sa inyo to, sir? April ko lang na ano yan eh. April lang, May, June. Kabibili lang. Nissan X-Trail. Hanggat hindi nababasahan yan, hindi natin maalis yung check engine, sir. Hindi natin alam kung alin dun yung Kaya nga eh. may problema. Kaya, At meron pa ngang mga ibang sasakyan dito na ganun din, nakabibili lang. Tulad yung Toyota Vios na bagong pasok din dito, maingay din ang makina, kabibili lang. So ibig sabihin, pwede talagang makabili ka ng sasakyan na may problema. Kapag naiuwi mo na, doon pa lalong maglalabasan yung mga problema dahil karamihan kapag ka mainit na, diyan lumalabas ang issues ng mga makina. Kaso meron pang kumampi dito kay MG Burnok. Ang sabi ni Lara May De Gracia, oo nga, yung iba kasi halos gusto parang brand new. Hindi naman pala to kumampi. Yun nga lang kasi umoo siya. Meron naman kasing ganun, no? Na kapag ka bumili, ang attitude niya, ang asta niya, parang bumili siya ng brand new. Nangyayari nga din sa amin yan dito sa shop eh. Magpapagawa sila ng sasakyan nila. No? Ang tandaan na ng sasakyan, sabihin natin 15 years old na yung sasakyan. Nagpa-change oil. Tapos nung lumabas na rito, kung ano-ano mga sinasabi, bakit daw umingay yung makina, bakit daw humina yung baterya, bakit daw nagkaroon ng kalampag. Di ba, luma na nga yung sasakyan eh. Kaya nga po dito sa amin, pagka mga ganyan, mga luma na, nagpapa-waiver na po kami. Kasi meron talagang ganong customer. Hindi mo naman din siya masisi kasi hindi naman siya maalam sa sasakyan. No, luma na yung nabili niyang sasakyan. Ang pagkakaintindi niya siguro dahil binola-bola siya nung nagbentang buy and sell, walang problema yan, maayos yan, okay yan. Ang dating may-ari niyan, judge. Ang dating may-ari niyan, doktor. No, masinop yan, hindi yan laspag. Kaya nung nagkaroon na ng problema, dinala sa shop, dinala sa amin dito sa Autoruns, pinanghawakan niya ngayon yung sinabi ng buy and sell na loko-loko. Naloko kasi siya. Kaya dito si Lara May De Gracia, tama naman yung sinabi mo. Kaya lang, umuo ka kasi doon sa pwede naman na isabotahe yan. Sana, kinontra mo din yung sinabi niya. Dahil kami, hindi kami magsasabotahe. Kilalang kilala na itong si Boy Bulwak na ang kalakaran sa pagbebenta niya ng mga sasakyan, ganyan. Kaya nga po, kung ito'y papayag kayo na isasabotahe pa nung mekaniko, nung matandang mekaniko, yung sasakyan, yung adventure po na yan, hindi ako naniniwala doon. At alam ko kayo, hindi rin kayo maniniwala na isasabotahe pa nung matanda yan. Sige nga, magkomento po kayo. Total, napanood nyo po. Maraming mga vloggers na gumawa ng kanilang mga vlogs tungkol dito kay Boy Bulwak. Sana po, maging malinaw lang dito kay MG Burnok, huwag mong sabihin na sinabotahe pa nung matandang mekaniko yung adventure po na yon. Hindi gagawin yon nung matandang mekaniko para lang sumikat. Kasi hindi nga siya sumikat dahil naging savior siya nung nakabili. Sumikat siya dahil doon sa bubuska, doon sa panglalait ni Boy Bulwak. Tinatanong, kailan ka naging mekaniko? Mekaniko ka ba? Di ba? Hindi halos makaporma ng pagsasalita yung matanda. No? Siyempre, nandun sa kanyang lugar. Pero pumunta ka dun sa lugar ng matanda na yan, baka ikaw ang hindi makapagsalita. Di ba? Nakakaawa yung matandang mekaniko. Pero ganun talaga. Lesson learned sa lahat. Lesson learned kay Boy Bulwak kung matututo siya. At doon din sa mga bumibili ng segunda manong sasakyan, magsama kayo ng mekaniko. Ito mga kapatid, ito pa isa. Ang sabi nung isang nagdala rito ng sasakyan, binili ko yan sa kumpare ko. Naku po, kumpare pa yan. Nang dahil lang dyan sa sirang sasakyan na nabili mo, binenta ng kumpare mo, magsosolian kayo ngayon. Ano isosoli? Paki-comment na lang, mga kapatid. Ano ang isosoli nung magkumpare na yan sa bawat isa sa kanila dahil nagbentahan sila ng sirang sasakyan. Ito pong Suzuki Jimny po na ito, mga kapatid, ay dinala rito, kangi-kangi na lang, nakasakay po ito sa tow truck at ito po ay hindi na umaabante pero umaandar ang kanyang makina. Magandang-maganda yung andar ng makina niya pero pag nilagay mo sa drive, nilagay mo sa reverse, wala na po talaga. Ito po ay galing kay Sir Robert Yee. No? Tinawag niya sa akin kanina to at dadalhin nga daw po itong Suzuki na to. At ibinigay ko po yung number po ni Ma'am Sally ng Motor Trust. Yung pong suki nating taga-towing ng mga sasakyan na dinadala po dito. Kung titignan nyo mga kapatid, maayos na maayos pa dahil ito po ay 2014 model na Suzuki Jimny. Ang tinakbo lamang po nito ay nasa mga 60,000 kilometers. Tingnan nga natin kung ilan ang tinakbo nito. 64,848, pakita mo.
Pogi. So yan lamang ang tinakbo niya. Pero bumigay na yung automatic transmission. Ha? Napakabata pa po nito mga kapatid. 2014 model kung tutuusin. Siya ay 12 years pa lang ngayon. Tapos tumakbo lamang ng 64,000 kilometers. Nasira na yung transmission. Siguro dahil sa ang itsura naman ito ay talagang pang off-road, no? At ito po ay 4x4, baka nahirapan yung transmission po nito doon sa trabaho niya, doon sa paggamit sa kanya. 4x4 to, nilakihan mo yung gulong, tapos ite-trail mo. Talagang baka hindi niya kaya. Bilang isang automatic transmission, ito pong Suzuki po na ito. Magandang pagkaka-setup. Ito ay SR na bumper. Tapos meron din po siyang winch. So ito, magiging tulak muna to para maipasok doon sa garahe. Diyan, no? At kakalasin po natin ang automatic transmission nito. At syempre, gagawin na rin po natin. Dalawa po yung Jimny ngayon na nandito po sa Autorans na parehas po silang may problema sa automatic transmission. Okay, tulungan nyo ako. Tulak muna tayo dito. Papasok muna natin. Ayan, ayaw oh. Tulak. Ayaw, nakakambyo na po yan. Sige, tulak. Sige. Sige. Tulak, oy. Tulak. Kaya na ba yan? Konti pa. Okay. Ayan. Ito pong mga kasama natin dito, mga pusher po yan. Pusher ng Jimny. So ito, okay na to. Ito naman yung nasira sa Olongapo. Mga kapatid, nasira yung kanyang air condition. Nako, yung compressor niya, ang gusto nung gumagawa doon sa Olongapo, palitan ng compressor kaagad. Napakalaki ng hinihingi. Kaya sabi ko, kung ano yung nasira, yun na lang muna yung ayusin. At pinalitan nga po siya ng bearing nung pulley po nung compressor. At pagdating po dito, saka na lamang po namin inayos ito pong Toyota Innova po na ito. Puntahan natin ngayon mga kapatid, yung isang Jimny na kinalas po namin ang transmission para maipakita ko po sa inyo kung ano po ang transmission nung ganitong klaseng mga Jimny po. Ito po yung isang Suzuki Jimny na ginagawa po namin ang transmission nito. Nakababang po ngayon at puntahan po natin doon sa gawaan natin ng transmission kung ano itsura ng transmission po ng mga Jimny. Ito yung laman loob ng Jimny na ginagawa namin dito, yung nauna. Nasaan yung mga nasunog? Ito, mga sunog na. Napupulbos na, no? Pupulbos na siya. Tapos, yung mga goma niya, mga o-ring niya. Matitigas na yung mga piston. Oh, naka-piston din pa. Ang tigas, oh. Oh. Wala na, halos wala ng goma to. Oo. Ay, sorry. Ito palang transmission ng Jimny, ano din to di ba? Aisin din. Katulad din to ng mga transmission ng Toyota Avanza. Diretso to, ito yung kaha niya. Ganun lang din siyang kaliit. Yung bang Avanza, ganito rin na itsura? Opo. Maliit lang din Alas siya. ganyan din. Oo. So, sa tingin mo ang nakasira dito sa transmission yung Jimny na to? 4x4 kasi yan eh. Walang chainsaw oh. Yung langis o kala. Walang change oil talaga. Putik na yung langis Oo. Ito, tapat mo nga dito. Wala, putik talaga Saka ito, medyo matanda na to pare. Opo. Di ba? Ilang taon na to. Kaya lang pare, may bago na naman Jimny doon. Nakita mo ba? Oo nga, bagong towing. Bagong towing, transmission din yon. Kaso yung pare, 2014 yon. Mas modelo dito. Oo, ano lang yon, 12 years lang yon. Wala na rin talagang abante, wala na rin atras. So, ang napagdududahan ko doon, kasi yun, pinang-off-road, baka isa din yon sa naging dahilan. Ganito rin yun boss, kaso magkaiba lang sila ng pyesa. Oo. Mas maraming piston yun kaysa dito. Maraming piston, molded piston. So ito, kung may pyesa na ba tayo, naka-order ka na ba nito? In-order pa. Yung molded piston. Opo. Pero yung mga clutch kits, meron na naman. tayo. Napakalaki nun Di ba? Anong Yan. transmission ba? Pan-truck ba yan? Raptor. Raptor naman. Tingnan nyo, i-compare mo yung transmission ni Jimny. Dito sa transmission nito, pwede mo bang buhatin lang to pare? Kumpara lang natin dito. Yung transmission ng ng Jimny. Ayan tignan nyo, napakaliit. Dito, tapat mo dito. Ayan yung ball body niya
Grabe. Pero bakit ito nasira rin? Ano bang problema nito? Incorrect gear ratio. Oo. Hindi na makaahon. Di na makaahon. Tapos naghang pagkadating mo sa ahon, Oo. wala na, hanggang segunda na lang takbo. Okay. Eh, bakit ganyan ang itsura nung ATF mo? Parang tinumis yan ah. Parang ordinary nga lang nilagay dito na langis eh. Oo. Eh, hindi ba't napakaselan talaga ng mga Ford saka ng mga Chevrolet pagdating sa langis? So, itong Ranger na to, ano ba dapat yung oil na nilalagay dito? ULB, Mercon. Ha? Mercon, ULB. ULB, Mercon. Opo. Pag lagyan mo to ng LB din, na iba, Magkaiba ng viscosity boss eh. oo. Masyadong malapot yung LB. Oo. Ito masyadong malabnaw yung ULB. Yung ULB. Opo. So, dapat ULB. Ano sa tingin mo ang nakasira dito? ATF din. ETF din po, iba yung ETF eh. Oh, tingnan mo, pakita mo yung ATF oh. Parang ETF Oh. ng ano eh. Pwede bang halukayin ubi mo lang? Oh. Parang Wala na oh, sunog nga eh. Oh. Tignan mo, videohan mo yung dito sa kamay ni paring Charlie. Oh. pagka pag naano mo to, parang magkukulay violet dapat yung Oo. dito. Oo. Tsaka parang ano, parang malapot. Oh, sobrang dapat yan ano yan eh. Ordinary lang yata nilagay dito. Oo. Ganyan kadelikado sa pagpapalit ng ATF. Kapag hindi nagamit yung tamang ATF, talagang masisira. So ito ginagawa niya yung sa Ford Ranger, tapos meron pang isang Ford Ranger pala doon. Dito po sa amin sa Autorans, pwede niyong panoorin habang ginagawa ang inyong transmission. At sigurado po kami na yung mga pyesa naman na inilalagay namin dito ay bago, hindi galing doon sa mga surplus na yung lipat laman loob. Kasi nga po mga kapatid, nagwa-warranty kami ng 1 taon eh. Kaya kung gagamit kami ng mga surplus na pyesa, alugi kami doon. Kapag nasira kagad yung mga pyesa na ginagamit na galing pala sa surplus, galing sa mga lumang transmission na naglilipat lang ng laman loob. So bawal po dito yan sa Autorans. Kasi kung mangyayari yon at nasira, si paring Charlie rin ang mag-aabono dyan. Abono sa trabaho, sa tao, dahil pag nagbaba ng isang transmission, 3, 4 na tao ang nagbababa, at iaakyat din yon, isasampa, kapag ka nagkaroon ng back job, di syempre, wala nang babayaran yung may-ari ng sasakyan. Kaya lugi sa patrabaho sa mga tao kapag ka hindi talaga tama yung naging proseso ng pagre-rebuild ng transmission. Kaya dyan, medyo maingat po kami dyan. Kaya lang minsan talaga minamalas, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng back job, at yun naman ay talagang kasama na sa buhay ng pagmimekaniko. Mga kapatid, ito naman yung transmission nitong Toyota Revo. Gasoline engine po ito, 2.0. Ito po yung kanyang transmission. Yung transmission ng Toyota Revo, transmission ng Mitsubishi Adventure, transmission ng Crosswind, halos pare-parehas po yan mga kapatid. No? Yung pinakagitna niyan. Luma na rin po kasi na siguro mga 2004, 2003 yung model ng Revo. Talaga pong pag tumagal ng ganyang kahabang panahon, yung mga transmission, talagang halos yun na lamang talaga yung lifespan ng mga pyesa niya sa loob. Lalong-lalo na yung mga goma, yung mga o-ring. Pag tumigas kasi yung mga o-ring niyan at hindi na siya texture na goma, hindi na siya elastic, no, matigas na, talagang sisingaw na ngayon yung pressure. Yun ang pinaka-importante sa transmission eh. Yung pressure kailangan hindi sisingaw para maitutulak-tulak niya, may engage niya yung mga lining. Kasi kung walang magtutulak, walang pressure galing dun sa valve body, singaw kasi yung mga o-ring dun sa clutch drum housing, no, sa mga clutch packs, talagang hindi po yan kakambyo at mawawalan yan ng trabaho yung mga lining po sa loob ng automatic transmission. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat.